Mula sa J. Ruiz, pagdating sa Recto ay inyong masisilayan ang isang distrito sa Maynila na kilala sa pagbebenta ng mga murang bilihin at sa patron ng itim na Nazareno, ang Quiapo. Ang Quiapo ay isang lugar dito sa Maynila na kilala sa mga murang bilihin mula sa mga bagay na elektroniko, bisikleta, hanggang sa mga bilihing gawang kamay, pati na rin sa mga halamang gamot. Kilala rin ang Quiapo sa itim na Nazareno, isang eskultura ni Jesus na matatagpuan sa simbahan ng Quiapo. Noong ika-29 ng Agosto, 1556, ang Gobernador General Santiago de Vera ay itinatag sa distrito ng Quiapo. Ang mga Pransiskanong misyonero na binuo ang unang simbahan ng Quiapo na gawa sa kawayan at nipa. Si San Pedro Bautista, isang Pransiskanong misyonero. Sa oras na iyon ay isa siya sa mga tagapagtatag ng simbahan ng Quiapo at ilang iba pang mga simbahan sa Kamaynilaan at sa lungsod ng Laguna. Ang orihinal na simbahan ay sinunog noong 1639 at itinayong muli sa isang malakas na gusali. Muli ito ay bahagyang nawasak sa pamamagitan ng isang lindol noong 1868. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Padre Eusebio de Leon at Manuel Rojas, ang ikatlong simbahan ay nakumpleto noong 1879. Si Padre Rojas ay itinaas sa isang walang ulirang halaga ng 40,000 mula sa mga donasyon at sa mga naglatag ng kontribusyon. Noong Oktubre 31,928, ang simbahan ay nakuha sa isang sunog kung saan halos nawasak ang simbahan. Si Doña Encarnacion Nakpil de Orense, pinuno ng komite ng parokya, ay itinaas ang mga pondo para sa mga pagbubuong panibago ng simbahan. Ang Pilipinong artist at arkitekto na si Juan Nakpil ay kabilang din sa itinayong muli ang simbahan. Ang Minor Basilica of the Black Nazarene na mas kilala bilang Quiapo Church ay isa sa mga pinakakilalang landmark sa Maynila. Ang Quiapo Church kasama ang parehong makasaysayang Plaza Miranda na nakalakip dito ay itinuturi ng sentro ng Quiapo at madalas na simula ng maraming paglalakad sa Maynila. Orihinal na inalay kay Saint John the Baptist, ang simbahan ay mas kilala sa debosyon nito sa Nazareno. Isang estatwa ni Jesucristo na nakaluhod sa isang tuhod habang bitbit ang isang krus na gawa sa kahoy ng ebony na dinala ng mga misyonerong Agustinian sa Maynila noong 1606. Ang simbahan ay ginawaran ng titulong Basilica Minor ng Nuestro Padre Jesus Nazareno noong 1988. Pagbaba ng Recto Station ay inyong matatanaw ang dikit-dikit na bilihan. Bawat sulok ng Quiapo ay may iba't ibang bilihin na abot kaya ng mga tao at mga turista. Ang simbahan ng Quiapo ay isa sa mga pinupuntahan ng mga deboto upang dito magdasal. Nakapalibot naman sa labas nito ang mga vendors na nagtitinda ng mga kandila, rosaryo, sampagita, maliliit na Santo Niño at iba pa. Sa harap ng simbahan, makikita ang mga nagkukumpulang mga tao upang bumili ng mga prutas, gulay at iba pang pangsahog sa ating mga pagkain. Nakahilera rin ang mga nagtitinda ng iba't ibang uri ng lutong bahay at kakanin. Kumpleto rin ang iba pang mga bagay na kinakailangan sa inyong mga tahanan. Nakapaligid sa Quinta Market Fishport ang mga produktong sawali. Ang sawali ay tumutukoy sa pinagtagpi-tagping pinaghiwalay na kawayan na banig upang gawing pader. Sa pabago-bagong panahon at dami ng tao ang dumarayo sa Quiapo, ano nga ba ang nagiging sitwasyon nila sa pang-araw-araw na pamumuhay dito sa Quiapo? ₱241 halaga ng shabu na tagpuan sa Pampanga. Tropical storm posibleng dumating ngayong Marso.
Marami ang nagprotesta sa harap ng House of Representatives para sa pagtaas ng sweldo. 70 milyong piso sa loto, may nanalo na! Sunog sa Santa Mesa, umabot na sa Alert Level 2. Karamihan sa mga vendors ay dito na tumanda at namulat sa realidad. Maski ang mga matatandang vendors ay hindi marunong sumulat na kahit pangalan nila ay hirap silang isulat. Kasabay ng mga matatanda ang mga batang bitbit ang kanilang paninda. Imbis na pumasok sa paaralan, ay narito sila sa Quiapo upang maghanap buhay. Habang ako ay naglilibot, aking nakita ang mga vendors na lumilipat ng pwesto sa tuwing malapit na ang mga pulis dahil wala silang permanenteng lugar upang doon magbenta. Sa sobrang tirik ng araw, ay dagdag hirap pa ang paglipat-lipat ng pwesto ng mga vendors. Bitbit ang kanilang mga paninda ay lilipat sila sa panibagong pwesto kung saan maraming tao at kung saan hindi sila mahuhuli ng mga pulis. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Minaza Corporation. Zakzakan ng tamis, zakzakan ng sarap. Cookie mo, cookie ko, share tayo. Tara na sa cookie ni Greggy. Ano po pala pangalan nyo? Remedyo. Ang tunay kong pangalan, Remedios Lagatik. Ang palayo sa Camili. Spinelli ako, Remedios Spinelli. Ilan taon na po kayo? 7. Ilang piraso po yung nabebenta nyo kada araw? Nakakalip ng 700, 500, ganyan. Hindi pare-pareho. Ano po, pag naubos po ba to, uwi na po ba agad kayo? Hanggang mga alas 5 pa. Eh di mahirap po kasi lalo na yung araw, mainit. Kaya wala namang pagkukunan, kaya nagtitiis na magtinda. Sino po yung mostly na bumibili ng ganitong, sampagita? Sa Laguna, San Pedro. Kapag po ba Sabado, marami din po kayo nabebenta? Wala ako Sabado. Ang akin Biyernes at Linggo. 2 beses lang. So, eto pong sampagita, kada linggo lang po binebenta? Hindi naman. Hindi lang ako namamakyawan dito. Galing ako sa San Pedro dito ako namamakyawan. Walang puhunan eh. Kaya dito bayad utang. Paano po yung proseso ng pagbebenta? Madali lang po ba? Ale-ale. Sampagita. Ale-ale. Pag may gustong bumili, yan. Magbili. Nay, gano'n na po kayo katagal nagbebenta ng ganito? Diyos ko, bata pa ako. Siguro mga 25 lang ako ng tindera na ako na sampagita. Oh, sanay na po kayo magbenta? Oo, sanay. Ayan po, ano po yan? Nazareno today. Ah, Gabayan ka naman ito. Nazareno? Oo, alam ko lang din. Magkano po nabebenta nyo kada ganito araw? 20. Marami po kayo nabebenta? Hindi naman, meron din ang bebenta. Taga lang ako dito. Pag gusto mo magtinda, ang mga makabenta, at saka magtiis ka sa initan, at saka sa ulanan. Lang kami dito nagtitinda, tas may bumibili, o minsan matumal, minsan okay naman. Yung mga basahan po na ganito, ilang piraso po yung nabebenta nyo kada? Namin maano na kasi marami minsan eh. Minsan naman pag matumal, tama lang. Kada linggo po ba or weekends po kayo nagbebenta? Araw-araw nagbibenta, pero weekend nagpapadeliver. Ilang taon na po kayo nagbebenta ng ganitong produkto po? Tagal na siguro mga 6 years, 7 years. Para sa inyo po, Nay, madali lang po ba magbenta ng ganito? Minsan mahirap, minsan basta okay lang naman. Ilang taon na po kayo? Ako, 55. 55. Yung mga pumupunta po ba dito, maraming Pag Friday, kasi marami nagsisimba, kaya ganyan, mga dayo, mga kung saan-saan lugar, kasi dinadalaw dito yung Nazareno, sabay na sila namimili. masaya naman po kayo? Oo, masaya, siyempre. Ilan po kayo nagbebenta ng ganito karami? Kami, yung may-ari at saka ako, nagtutulungan kami dalawa. Anong oras po kayo pumupunta dito tsaka 7 to natatapos? 7. Kamusta po kayo bilang nagtitinda ng mangga? Okay lang naman po. Kahit pa paano, kumikita naman. Ilan po yung kita nyo kada isang araw? Depende sa araw ng tao eh. Depende. Kung minsan, dalawang kain, gano'n, tatlo. Minsan nakakaisang kain lang. Depende sa dami ng tao. Minsan matumal. Sa ano po natin, sa klima at
dahil yung tirik ng araw mainit, nagagamay nyo naman po, no? Kami naman, kahit mainit o ano man, basta naghahanap buhay, may kita pa rin naman. Ilang araw na po kayo, ay ilang taon na po kayo nagtitinda ng mangga? Ano lang to, since last month lang to nag-umpisa. Yung January. Nag-umpisa kami na ito January, pero una, katulad nga sa TikTok, yung nag-viral kami, totoo yun, nung nag-umpisa kami sa Bagong, tatay ko, nagtitinda ng Bagong, tapos yung ate ko nakapanood ng nag-viral sa Thailand ng gantong mangga, kaya naisip namin na magmangga rin. Nakakailan po kayong ganitong cup po kada araw po? Nakaka 100, 200 ka. Kamusta po ang buhay? Sa vendor, ang buhay ng vendor is talagang kailangan sipag, pagtsatsaga kasi hindi naman araw-araw mabili. Parang kumbaga dito sa amin sa vendor, ang ano rito, isang kumayod ka, may tuka, isang kahig, isang tuka, ganun. At may mga dito, mga vendor dito, halos ang mga puhunan dito, mga 5-6. Kaya kailangan dito masipag ka, magtyaga. Kasi kung hindi, kung matumal, walang pumasok na benta, maliit lang, ganun talaga, tiis lang. Pero kung mabili naman, okay lang, walang problema. Maganda-ganda kasi paikot lang ng paikot yan. Kung may bumenta ka ng 10,000, pamimili mo uli ng mga nawala, ng mga naibenta, ganun. Ayan ang buhay ng vendor dito. Sa ganitong klima po natin na mainit po, marami po bang bumibili sa inyo sa panahon po? Depende sa araw kahit sabihin mong summer or raining, umuulan o maaraw, basta't umabot ng first Friday or first Sunday, last Friday or last Sunday, mabili. Marami kasing tao dahil nandiyan yung simbahan. Kung wala yung simbahan, wala kami rito, walang magtitinda kasi wala namang pupuntang tao kung wala simbahan. Kaya yan talaga ang nagdadaan sa amin yung Nazareno, yung simbahan. Ilang taon na po kayo nagbebenta ng mga damit po dito? Almost mga 40 years. May kasama po kayo nagbebenta dito? Yes, asawa ko, misis ko. Anong oras po kayo natatapos magbenta? Like, Hanggang uuwi? alas 7, ligpit, alas 8, tapos. Magsisimula ng alas 7 ng umaga, magsasara, nandyan, may biyayer. Magsasara ng alas 7, matatapos ng alas 8. Sa dami pong nagbebenta dito ng mga damit, paano nyo po nagagamay na magbenta ng parehas na produkto po? Ng mga items. Siyempre, kabisado naman namin lahat halos ng mga puhunan niya, kahit sabihin mo magkakaiba kami. Kasi yung pinamimilihan nila at pinamimilihan namin ng wholesaler, iisa lang, pareho lang. So, isa lang pinagkukuhaan na namin. Kaya kahit ano yung items nila o iba yung items namin, alam na rin namin yung mga presyo niyan. Ano po ulit pangalan nyo? Freddy Alfredo Chodoro. Fredeline. Freddy ang Freddy. Palayaw. Freddy. Yan, bumili na tayo sa store ni Tatay Freddy. Thank you po. Ito ay hatid sa inyo ng Calibrew, One Shot, One Squid. Crust Delicious Corporation. Savor the crust, so flavorful. Come with us on a delicious adventure with all of us our bread. Kayo. Magandang masaya. Yung Mahirap. mahirap. Yan ang mahirap. Yung sa panghuhula po, marami po bang nagpahula sa inyo? Oo, lalo na nung Biyernes, pila ang tao sa akin eh. Magkano po yung pag magpapahula po? Ang singin namin, 150. Yung iba, 200. Yung mga pumupunta po ba dito, marami pong paniniwala sa buhay o gusto lang po malaman na? Yung ano nila, future nila, yung iba talaga may problema. Curious po kasi ako, totoo po ba to? Hindi mo i-try para malaman mo kung totoo o hindi yung sasabihin ko sa'yo. Okay Hindi po. na lang sa mga manghuhura na lapitan nyo. Sa panahon po ngayon, nakakailan po kayo ng customer po dito? Tulad nyo sinabi sa'yo, di ba sa Biyernes, pinilahan ako. Ng mga tao, ng mga dating kong customer, tsaka yung iba, bago lang. Tuwing linggo lang po ba kayo nagbebenta? Ano kami rito? Okay po. Kamusta naman po? Nakakapagod po ba? Anong oras po kayo umuwi? Dito na ako natutulog eh.
Kumain na po ba kay kuya? Oo. Dito lang na sa tulog. Kaya nga lang talagang di ako may pinakamulatan ko na kasi paggising ko, hanap buhay kagad. Tsaga-tsaga po. Kaya katulad ngayon, nakalimang tao na ako. Mamaya pa, may darating pa. May anak po kayo, kuya? Hmm? May anak po. Anak? Ayos ko na nga yung mga dalawa kong anak eh. Ito lang yung binubuhay ko sa kanila. Tulad ngayon, nagpadala ko sa kanila ng 500. Pambili ng project ng bakla ko. Sana po maging maganda yung buhay nila ng paglaki. Eh, yun nga ang pangarap ko sa kanila. Kahit na hindi ako nakatapos ng pag-aaral, lumaki ako rin sa katarantaduhan. Hello po! Ano po yan? Turon po. Turon? Magkano po yung ganito nyo? 25 po. Ako po pala si Sheila. Galing Science High School, isa pong journalista. Pwede po ba kayo matanong about dito sa Quiapo? Ilang taon na po ba kayo nagbebenta dito? Yung mama ko po kasi nagbebenta. Bali, tinutulungan lang po namin. Ilang piraso po nabebenta nyo kada araw? Depende po. Kasi minsan, 500 peraso na saging. Minsan po, 400. Marami naman po bumibili. Mabenta po ba yung ganitong pagkain sa araw? Opo, mabenta po siya. Lalo na pag umuulan. Ganun? Kasi yung ganito po sa amin, may nagbebenta rin po yung banana Q. Sikat po talaga siya. Marami din po estudyante bumibili. Sige po, kuha po ko isa. Ito po. Sulit din po kasi malaki yung tsaka mabubusog talaga yung tao. Sige po, magkano po yung mga benta nyo dito? May 15, may 20. Marami pong bumibili dito pag ganitong linggo. Marami naman. 2 beses na na-vlog. Naubos po ba to sa isang araw po? Nauubos naman. Okay po. So, affordable lang po siya kaya mabilis maubos po. Opo, kasi fresh yan. Totoong prutas. Tsaka po yung dito po, kayo po lahat gumagawa nito? Ako lahat gumagawa niyan. So, kapag naubos po to, doon lang po kayo uwi? Oo, pag naubos yan, pag may tirang konti, tinatapos. Ano po pangalan niyo? Conrado Santos Jr., Ilang taon na po kayo? 61. Ilang taon na po kayo nagtitinda dito? Tagal na, mula pagkabata pa ako. Paano naman po yung pagbenta nyo po dito? Marami pong tao, minsan po pili lang po. Ano po yung na-experience nyo po dito? Pili lang po yung nabebenta po ninyo, ganun po. Paano po yung nagiging marami po kayo nabebenta? Depende sa araw. Minsan mabili, minsan matumal. 50 po. Minsan marami akong nabebenta. Kailangan marami akong mabenta kasi pag konti lang, wala. Napupunta lang sa pagkain. Surfing yung isa. Alin? Surfing. Ano po yung mga problema ang nararanasan nyo po dito? Kasi syempre po, marami po. Yung pagtitinda mo naman, okay sana. Kaya lang yung mga pulis, palis ng palis. At saka yung lobo lang yung pinapalis. Yung lobo nakataas lang. Hindi naman nakaka-istorbo sa mga taong dumadaan. Samantalang may mga istan istorbo sa daanan. Hindi nila pinapansin. Yun ang isipin mo. Bakit tuloy pa rin po kayo ng tuloy sa pagbebenta po ng kainin Ito lang alam kong hanap buhay pagtitinda. At saka ito naman yung madali kong kunin doon sa amin. Kaya ito na yung tinitinda ko. Ito wala namang puhunan. Nilalabas ko lang. Hindi katulad yung iba, malaki ang puhunan. Kaya dito na lang ako pagkain lang po kinukuha ko Pangkain sa araw-araw. Kailangan makabenta ako at saka araw-araw din kailangan magtinda ako. Dahil pag hindi ako nagtinda, wala akong kakainin. Habang kami ay naglilibot sa harap ng simbahan, ay aming nakita si Nanay Analiza na nagtitinda ng mga maliliit na Santo Niño.
Walang dalang payong at tubig lamang ang panlaban sa initan sa kadahilan ng bawal ang payong dito. Ano po pangalan ninyo? Analisa Bernardo. Ilang taon na po kayo? Forget. Hindi po ba kayo naiinitan? Nandito po kayo sa initan? Kailangan taga-taga para pagkain anak ko. Ilang taon na po ba kayo nagbebenta dito? Tagal na. 5 taon na. Mulang mamatay na ng tatay ko. Ako na buhay anak ko. Hindi po ba kayo nahihirapan sa buhay niyo po dito? Hirapan. Kailangan eh. Dahil eden ako anak. Ano po mga problema ang nadadanas niyo po dito na dito po kayo nagtitinda? Wala. Uli. Uli ako. Yun lang. Ulan. Paano naman po yung kita po ninyo dito? Tama lang. Kain kami atong betim pamilya. Iisa lang po ba yung anak ninyo? Oh. Dalawa. Dalawa po. Oh. Sa tagal nyo po rito, wala po ba kayong balak na sa ibang place na lang po kayo magtinda or dito nyo po talaga gusto? Iko ako. Linggo. Saka Bennett. Linggo Bennett. Umping ako. Palagi. 115. Doon ako. Paano po yun pag may mga nanghuhuli po dito? Paano po pag nahuli po kayo ng pulis? Paano po yung anak po ninyo? Wala. Hindi kakain. Asawa ko. Hindi balog. Marami kasi pagkain dun, te. Di ba may script naman doon? Masarap dun eh. Ikaw? Saan? Sama-sama sila. Ikaw? Pare-pares. Sama-sama ka. Nagkora! Kora talaga may kasalanan, te. Bloopers shot tol, bloopers. Nadamay pa ako. Puro ka ba? Kora ka pala. First time ko lang to. Si naman eh. Sheila naman eh. Kasama ka ba na Saturday? Ikaw? Parang di ka naman umabol sa amin para sumama. Maiiyak na si Kim! Ay, ayaw niya magsulo eh. Kasi Ami! Tinatanong ko kayo kung kasama ka sa Saturday. Sheila, huwag kang iiyak. Kasi, Kasama ka sa Saturday. kasi nga, di ba sabi mo, magsarili na sila? Ay, iiyak na! Ay, hindi ako iiyak na siya. Tatanong ko kasi kung pwede mag-ano din sa index na. Sino pa yung kanina? The next day. A few moments later. Nandito ako sa Pokemon Mall kung saan makita ang iba't ibang larong damit at mga damit. Ngayon nandito ako sa Pokemon Mall kung saan makikita ang iba't ibang terno ng damit at short. Kaya nito, merong lotion, pabango. Okay lang yan.
2. 1, 2, oh, 1, 2, 3, go! Wait lang. Pasok mo. Si Julian talaga din sa Shabu. Perfect. Shabu. Ano tayo sa Tropical Storm? Tropical storm. Tropical Storm. Akala ko mas nang tayo sa muna. Ayaw. Sa baba? Yung ano sa baba? Sara mo kasi, be. Boys. 70 milyong piso sa loto, may nanalo na! Sunog sa Santa Mesa, umabot na sa alert level 2. Ako na wala. Wala. Marami ang nagprotesta sa harap ng House of Reps. Marami ang nagprotesta sa harap. Real. We're in the bus. The wheels on the bus go round and round. At ito po bayad ko. Little Baguio po. Ay. Bibili ba si Sheila? Wait, matay dito kati para babili. Pero nauuwi lamang ng lahat sa alitan.